si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bunsod ng krisis sa kalusugan gaya ng pagtaas ng kaso ng dengue fever at leptospirosis sa munisipalidad ng Sebaste sa probinsya ng Antique, itinalaga ang price freeze sa mga produkto ng kerosene at liquefied petroleum gas o LPG cylinders na 11 kilograms pababa. Kasalukuyang epektibo ang naturang price freeze sa Sebaste na magtatagal ng 11 araw magmula idineklara ang state of calamity. Samantala, nagpahayag si Senatorial Aspirant Leandro Verceles ng kanyang hangarin na gawing mas progresibo ang bawat mag-aaral sa bansa. Aniya, kinakailangang gamitin ang bagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence gamit ang mga libreng laptop at wifi upang mas mapaigting ang edukasyon sa bansa. Nagpahayag rin siya sa posibilidad na bagamat di pala rin sa pwesto, nais niyang suportahan ang mga maluluklok upang magsagawa ng batas para sa libreng wifi at mga aplikasyon ng AI para sa mga batang nasa elementarya at high school. This is personalized. At tawag po dyan, hyper-personalized education. Bahala yung AI sa isang estudyante. That AI will be yours from the beginning until the end. So yun. Okay, so pagka ganyan, walang maiwan ng estudyante. Lahat sila, master the master yan. And that is what you call capacity learning. Inanunsyo naman ng Civil Service Commission o CSC ang pansamantalang pagpapaikli ng oras ng trabaho para sa mga kababayan nating Muslim government workers. Nakatala sa inyong TV screens ang adjusted work schedule upang magkaroon sila ng sapat na oras upang makapagnilay-nilay at magdasal sa isa sa mga pinakasagradong buwan ng taon para sa mga Muslim. Nagsimula nitong ika-2 ng Marso ang pandaigdigang Ramadan na hudyat ng kanilang pag-aayuno at panalangin. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa mga posibleng sakit bunsod ng matinding init ng panahon. Nawawalang FA-50 jet fighter nahanap na. 2 sakay na piloto hindi nakaligtas. Parking sa NAIA automated na. Pogo pinangangambahang maging pasimuno ng mga troll farms sa eleksyon. Mga magulang ng nawawalang seafarer naniniwalang buhay pa ang kanilang mga anak. Eroplanong higit 1 dekada nang nawawala, muling iimbestigahan sa Malaysia. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nanawagan ng tulong ang animal welfare group na Cara Welfare Philippines na matukoy ang isang Chinese national na malupit sa community cat sa Ayala Triangle Gardens sa Makati. Huli sa CCTV camera ng parke ang pagtadyak o paninipa ng lalaki sa walang kaalam-alam at nagpapahingang pusa sa Ayala Triangle. Nadapa pa sa barangay ang lalaki at kinompronta sa ginawang karahasan sa hayop. Ngunit tumanggi itong ibigay ang kanyang address. Nasawi ang pusa dahil sa sipa ng lalaki. Pinaghahanap na ang sospek upang ituloy ang pagsasampa ng kaso bilang paglabag sa Republic Act No. 8485 o the Animal Welfare Act of 1998. Nag-aalok ang Animal Rights Group ng gantimpala sa sinumang makapagkukumpirma ng lokasyon ng Chinese national. Matapos naman ipahayag ni Senate President Cheese Escudero ang pag-aalangan upang mapabilis ang proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpahayag rin si former Senator Antonio Trillanes IV ukol dito. Tunghayan ang balitang ito.
Matatandaang nagpahayag si Senate President Cheese Escudero na walang dami ng pirmang makakapag-amyenda sa batas para makumbinsi siyang mapabilis o lumabag sa kautusan ukol sa proseso ng impeachment dahil aniya kasalukuyang nasa recess pa ang Senado. Dito nagpahayag si former Senator Sonny Trillanes ukol sa nasabing proseso. Base rito, may katotohanan ang katwiran ni Escudero ukol sa patakaran sa Senado dahil hindi lamang ito nakasalalay sa namumuno kundi kabilang din ang buong mayorya. Pahayag naman ni Trillanes bilang dating senador na iintindihan niya ang pag-aalangan ni Escudero pero kanyang nilinaw na hindi siya sang-ayon ayon sa nagaganap na delay sa proseso. No. Kung gusto may paraan, kung ayaw, ang daming dahilan. Aniya, walang nakasaad na kautusan sa konstitusyon ukol sa pagtigil ng pagpupulong sa impeachment kahit nasa recess ang Senado. Giit niya noong kanilang itong isinagawa sa panahon ng trial ni ex-Justice Renato Corona, agad itong isinagawa matapos isumite ng Kongreso. Sa pahayag pa ni Trillanes, hindi siya umaasang matutuloy sa kasalukuyan ang inaasahang pagdinig. Sa pulso ko po, dun sa mga nakaupo ngayon, hindi nila gusto mangyari yan. Especially yung mga kakandidato, ayaw nila na malalagay sa compromising situation. Sabi ko nga, may solusyon naman dun eh. In fact, that will work for them. Dito kanya ring binigyan diin na ang kasalukuyang desisyon ukol sa proseso ng impeachment ni BP Sara. Sadly, hindi kasama sa calculation nila yung national interest. Kung ano yung tamang gagawin. Sa kabila nito, kasalukuyang nangangandidato bilang alkalde si Trillanes sa lungsod ng Caloocan matapos ang ilang taong paninilbihan sa Senado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, pansamantala munang ipinagbabawal ng Department of Agriculture o DA ang pag-aangkat ng manok, gayon din ang byproduct mula sa 3 pang estado ng US upang mapigilan ang pagkalat ng bird flu sa bansa. Nauna nang may patupad ang pagban ng pag-aangkat ng mga produkto mula sa Illinois, Minnesota, Ohio, Wisconsin, Maryland, Missouri at South Dakota ng bansang US. Kasunod nito ay 3 pang estado gaya ng Indiana, New York, Pennsylvania matapos may ulat ang outbreak ng bird flu nitong kamakailan. Kabilang sa mga pansamantalang naban ng DA ay ang karne ng manok, itlog, sisiw at iba pang kaugnay na produkto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa mga posibleng sakit bunsod ng matinding init ng panahon. Nawawalang FA-50 jet fighter nahanap na. 2 sakay na piloto hindi nakaligtas. Parking sa NAIA automated na. Pogo pinangangambahang maging pasimuno ng mga troll farms sa eleksyon. Mga magulang ng nawawalang seafarer naniniwalang buhay pa ang kanilang mga anak. Eroplanong higit 1 dekada nang nawawala muling iimbestigahan sa Malaysia. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.